Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, September 13, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, andito nga po yan sa eastern section ng Samar. At hanggang sa ngayon nga po, mababa naman ang chance niyan na maging isang ganap na bagyo. At asahan nga po natin itong low pressure area na to ay posibleng magdulot ng pagulan ngayong araw sa may parte ng Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at sa may Romblon. Asahan din natin na posibleng umabot yung extension ng kaulapan nitong low pressure area dito sa may Zamboanga del Norte. Asahan nga natin may mga tsansa nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At yung malaking bahagi naman ng Palawan at ng Mindanao, asahan naman natin dyan yung localized thunderstorm. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron nga tayong posibleng dalawang sama ng panahon o posibleng dalawang bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po no, September 14, expected natin nasa parte na nga po ng Bicol Region itong low pressure area at magdudulot nga po yan ng pagulan. Asahan din po natin na sa parte ng Metro Manila, Central Luzon, mataas ang posibilidad ng pagulan pati sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng September 15, ito po ay nasa parte na ng West Philippine Sea at pagdating po ng September 16, ito po ay bilang isang low pressure area pa rin ay nandito sa parte ng West Philippine Sea ay papalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 17, magkakaroon po tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 18, no? By September 18, expected na nga po natin yung low pressure area ay andito na po yan, no? Papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 19, no, ito po ay posibleng nasa pinakaguhit na ng ating PAR. At pagdating naman po ng September 20, ito po ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dalawa po yan ha, dahil meron pa nga po dito sa may labas ng ating bansa pa na nasa southern portion, no, ng Mindanao. Pagdating naman po ng September 21, dito po posible po yan mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman po ng September 22, no, ito po yung mabilis na kikilos patungo po dito sa eastern section ng extreme northern Luzon bilang isang bagyo. At ito nga po ay as of now, posible po yung umabot na hanggang sa severe tropical storm at hindi natin inalis yung posibilidad na umabot din po siya ng typhoon category. Pagdating naman po ng September 23, no, ito po ay bahagyang hihina, pero pagdating po ng September 24, ito po ay lalakas muli at posible nga po itong tumama, no, sa may parte ng Taiwan. Pagdating po ng September 25, posible pong tumama yan dito sa may parte ng Taiwan bilang isang bagyo at asahan natin na magiging masungit ang lagay ng ating panahon. Pagdating naman po ng September 26, ito po ay posibleng dumiretso sa parte ng China at meron naman po tayong aasahan na kasunod nitong posibleng sama ng panahon na nandito nga po sa eastern section ng Northern Luzon. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan ng ating European Center. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng bagyo, no, na makakaapekto nga po sa ating bansa. At kung mapapansin naman natin, no, magiging malawak nga yung kanyang sirkulasyon itong posibleng bagyo na ito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po
sa ating lahat.